Gusto nyo ba ng extra income? Mag-trade na kasama namin. I-on lang ang AI bot para siya na ang gagawa ng lahat para sa iyo. With 90% above win rate, register na for free. Kings, interesado kay Ben Simmons na tahimik ang mga fans. Pinakita ni Thompson na hindi pa siya laos. At Stephen Curry kahit saan mabilis ang kamay. Binato ng golf ball ng fan. Muntik matamaan. Ayon sa ilang ulat, interesado ang Sacramento Kings na kunin si Ben Simmons, isang 3 beses na NBA All-Star bilang bahagi ng kanilang roster. Interesado rin umano ang ibang teams gaya ng New York Knicks. Para kay Ben Simmons, ang dalawang team na patuloy naming naririnig na interesado ay ang Sacramento at New York, ani ni NBA insider Jake Fisher. Inaasahan pa rin namin na kukuha ang Kings ng isa pang veteranong guard at kabilang si Ben Simmons sa listahan ng mga posibleng target kasama sina Russell Westbrook at Malcolm Brogdon. Si Simmons ay isang number 1 overall pick ay nahirapan dahil sa mga injury nitong mga nagdaang season. Isang problema sa disc sa kanyang likod ang dahilan ng kanyang matagal na pagkawala. At ito rin ang nakaapekto sa dati niyang husay sa playmaking na nagpatingkad sa kanya bilang isa sa mga top talents sa liga. Gayunpaman, madali siyang makakapasok sa sistema ng Sacramento kaya't hindi malayong mangyari ang posibleng pagsasanib puwersa. Ilang chismis na narinig ko riyan, iniisip ko rin kung magkano ang magiging halaga niya. Nandyan pa rin si Ben Simmons, ani ni Mark Jones ng NBC Sports California at ESPN kay Jason Ross ng Sacktown Sports. Bagay na bagay siya sa istilong gustong patakbuhin ng Kings ngayong season. Siya ay naglaro ng 51 laro noong nakaraang season para sa Los Angeles Clippers at Brooklyn Nets, kung saan nagtala siya ng average na 5 puntos, 5 assists at 4 na rebounds. Bagamat malayo ito sa kanyang dating performance bago ang injury, may sapat pa rin siyang talento at karanasan upang makatulong sa Kings. Maaaring hindi na niya maibalik ang kanyang dating all-star form, pero kaya pa rin niyang magbigay ng maayos na ball movement at solidong depensa. Dahil naghahanap pa rin ng Sacramento ng karagdagang free agent, isa si Simmons sa mga tinitingnang option ni Scott Perry, ang bagong general manager ng team. Sa sumunod na balita naman, sa isang bagong video sa social media, ipinakita muli ng veteranong player ng Dallas Mavericks na si Klay Thompson kung bakit isa pa rin siya sa pinakamapanganib na 3-point shooters sa kasaysayan ng NBA. Pang-5 siya sa all-time list ng NBA para sa pinakamaraming naipasok na 3-pointers. May dahilan kung bakit gustong makipagsanay sa kanya ngayong summer ang guard ng LSU Women's Basketball na si Flau'jae Johnson. Ang husay ni Thompson sa pag-shoot ay naging inspirasyon ng maraming players ng bagong henerasyon. Tulad ng former teammates niya sa Golden State Warriors na si Stephen Curry, ang all-time leader sa 3-pointers, kahanga-hanga silang panoorin habang nagsasanay sa open gym. Sa isang bagong video, halos walang mintis si Thompson habang nagsho-shoot ng sunod-sunod na deep corner threes, ayon sa NBA skills coach na si Chris Brickley sa Twitter. Ganito siguro ang hitsura ng isa sa pinakamahusay na shooter sa kasaysayan, sabi ni Brickley sa video na halos 2 minuto ng sunod-sunod na shots ni Klay. Ang estilo ni Thompson sa shooting ay paalala kung gaano kahirap at kaseryoso ang training ng mga NBA players, lalo na para sa mga critical na sandali kung saan kailangan ng isang clutch 3-point shot. Klay Thompson is back to himself, ayon sa Hoops sa Twitter bilang reaksyon sa video. 73s in a row! Dagdag pa nila. May mga netizen naman na ikinonekta ang biglaang pagbabalik forma ni Thompson sa bagong relasyon nito sa rapper na si Megan Thee Stallion. Kuya, niligawan si Meg tapos biglang humusay ulit. Aralin nyo ang body effect, sabi ng user na si First Hype. May isa pang nagkomento, talagang binago ni Megan ang buhay ng lalaking ito. Sa ikalawang sunod na season, bumaba sa ilalim ng 40% ang 3-point shooting ni Thompson. Nitong season, naitala niya ang 39% sa 3-pointers kasama ang average na 14 na puntos kada laro, 41% na shooting mula sa field, 3 rebounds at 1 steal sa kanyang unang taon sa Mavericks. Nang ibinunyag ni Flau'jae Johnson ang mensahe sa kanya ni Klay Thompson, hindi niya napigilang ipakita ang kasabikan sa ideya ng makipagsanay sa isa sa pinakamahusay na NBA 3-point shooter sa kasaysayan. Ayon kay Johnson, matagal na siyang humahanga sa shooting form at footwork ni Klay.
Nag-text ako sa kanya kasi palagi akong humahanga sa balanse at footwork niya, ani ni Johnson. Gusto ko lang talagang mapanood siya habang nagtatrabaho. Sabi ko gusto kitang panoorin habang nagsasanay ka. Sumagot si Clay at sinabi niya, pagbalik ko sa Dallas pwede tayong mag-shooting. Kaya mula noon sinusubukan ko na siyang kontakin. Si Johnson ay papasok na sa kanyang senior year sa kolehiyo habang si Thompson naman ay papasok na sa kanyang ika-13 season sa NBA at ikalawa kasama ang Dallas Mavericks. Sa huling balita, grabe ang reflexes ni Stephen Curry. Hindi lang siya may pambihirang bilis at husay sa basketball court, kundi pinatunayan din ng perennial all-star ng Golden State Warriors na may kakaibang reflexes siya kahit sa labas ng laro. Sa isang promotional event ng Safeway Supermarket sa San Jose, muntik nang tamaan si Curry ng golf ball na bigla ang inihagis ng isang fan. Pero sa loob lang ng isang kisap mata, naiwasan niya ito gamit ang likas niyang bilis at instinct. Naroon siya upang ipromote ang Plezi, isang natural sports drink na co-founded niya. Kilala ang Plezi sa paggamit ng tunay na sangkap at sa pagiging walang added sugar. Daan-daang fans ang nagtipon sa kanya, umaasang makakuha ng litrato o autograph mula sa 4 na beses na NBA champion. Ngunit isang fan ang ayaw ipasa ang kanyang golf ball sa normal na paraan. Sa halip, inihagis niya ito sa ere, papunta kay Steph, sa gitna ng karamihan. Sa sandaling nakita ito ni Curry, agad siyang kumilos at nahuli ito. Isang sitwasyong pwedeng naging delikado pero naging pagkakataon muli upang ipakita ang kanyang pambihirang athletic ability. Ang kakayahan niya na mag-react sa ilalim ng pressure ay hindi na bago sa mga fan ng Warriors. Ilang beses na nilang nasaksihan ang kanyang mga imposibleng shot at highlight plays sa halos 2 dekada. Pero kahit ganoon, nagulat pa rin ang marami sa insidenteng ito. May ilan pa nang nagbiro sa social media na mukhang pwede rin siyang maging pro baseball player dahil sa kanyang hand-eye coordination. Sa kanyang karaniwang kalmadong pag-uugali, hinarap ni Steph ang awkward na sandali na parang isang tunay na profesional. Ang kakaibang pangyayaring ito ay nangyari sa gitna ng abalang off-season ni Curry kung saan abala siya sa iba't ibang events. Kabilang ang kanyang pagsali sa American Century Championship, isang celebrity golf tournament sa Lake Tahoe. Kahit saan siya magpunta, dala niya ang kanyang likas na karisma na siyang nagdala sa kanya sa pandaigdigang kasikatan. Pero ang insidente sa grocery store ay malinaw na paalala. Kahit sa loob o labas ng basketball court, nananatiling pambihira ang reflexes niya at tiyak na hindi ito malilimutan ng fan na naghagis ng bola. Bagamat walang nasaktan, ipinakita ng pangyayaring ito ang isang mahalagang aral. Kahit ang mga global superstars ay karapat-dapat igalang, lalo na pagdating sa kanilang personal na espasyo. Para sa kanya, isa na namang patunay ito kung bakit siya itinuturing bilang isa sa pinakahinahangaan at pinakanatural na atleta sa buong mundo.